Sa episode 4 ng Subscribers Ride, babiyahe tayo papuntang Pangasinan upang masilayan ang sikat at magandang itinerary na tinawag sa pangalang Patar White Sand Beach. Maulan ng biyahe, mahaba, kulang sa tulog. Pero dahil sama-sama kami, ay kinaya namin ang mahabang adventure na ito kahit nagkaroon ng di ka nais-nais na aberya. Dahil sa pagtutulungan ng bawat isa, ay mas naging safe ang paglalakbay. At di ang sa dagat nagtatapos ang adventure na ito. Yes, tapos nakatry tayo ng ibang kakaibang pagkain. Dahil lalakbayin natin ng ibang lugar upang matikman ang mga sikat na pagkain na pinagmamalaki dito. Yung tiger natin, dahil para siyang fried. Kaya samahan niyo ulit kami at may pakilala Quezon Province. Layo niya pa. mga kabago at luma na kaibigan sa kalsada. Kaya naman, sit back, relax, magtimpla mo na ulit ng kape. Sakto sa maulan na panahon, di ba? And enjoy the show! Welcome sa episode 4 ng Subscribers Ride natin. Maraming nagtatanong sa akin sa comment section na mga karamihan bago, paano po makasali sa mga ganitong ride? Simple lang po. Every time may bago tayong ride, pinagbobotohan natin sa YouTube natin kung ano magandang lugar pagpilian. Bibigay tayo ng 4 na destinasyon. Tapos, hinahayaan ko kayo ang mamili sa lugar na pupuntahan natin. Basta pagbobotohan nyo po, kung ano yung pinakamaraming boto, ayun yung pupuntahan natin. Tapos, once na may binigay na akong date, message nyo lang po ako sa Facebook kung sasama kayo. Then, gagawa ko ng group sa Telegram natin para ipagtitipon-tipon ko yung mga sasama. Wala po akong grupo, lagi pong welcome kahit sino pong gusto sumama. Wala po tong Kaya, except lang sa vest na bibili nyo para makasama sa ride. 60 pesos lang naman po yun. If nakabili na kayo ng vest sa mga previous ride natin, hindi nyo na kailangan bumili ng bago kasi dadalhin nyo lang po yun. So, ngayon, mag-ride tayo papuntang Pangasinan sa may Bolinao, Patar White Sand Beach. At ito lang ang suot natin. Sir Angel, bakit hindi ka nag-gear? Kasi guys, actually umuulan pa lang kanina. Actually may ambon pa sa iba lugar. Nagbabasa ako sa mga chat nila. Nagpapa-weather update ako. At medyo maulan tong ride na to. So hindi ako makapagdala ng bulky na gamit ng protective gear ko. Yung riding jacket ko kasi sobrang mababasa yun. Sobrang bigat nun. Hindi naman tayo mabilis magkapatakbo. Syempre, laylo pa rin. Tapos yun, may dala tayong kapote. And extra clothes, syempre pag nabasa, diba? So ayan, hinihintay na ng iba na yung ibang subscribers natin na una na ron sa McDo. So gumagawa pala ako ng intro natin. So tara, puntahan na natin sila. So guys, good evening. Time check, it's 9:41 and magpapa-full tank lang ako kasi 10 o'clock yung meet up namin. Medyo naghahabol tayo. Gawa ng hinanap ko pa yung kapote ko. Grabe kasi umuulan. Ayun po, full tank po XC. Ano pala, 95 pala dito. Fuels, B-Power. Sa Petron pala XCS. So yun nga, gawa nung hinanap. Apa. Yes. So gawa nga nung malakas sa ulan, kaya kailangan magkapote. Grabe. Saludo ko sa mga subscriber na sasama rito kasi kahit umuulan, talagang pinush nila. Kaya ayan, tumila naman yung ulan. Sana hanggang bukas na to tumila. Pero lahat kami naka-short. Iba naka-shorts na lang ata, tsaka naka-crocs kasi aabutan sila ng ulan. Ayan, sorry guys, hindi na ako nag-gear. Last time kasi na inabot kami ng ulan doon sa Ilocos Norte. Nakita niyo naman, 'di ba? Basang-basa talaga yung gamit ko. Maski ito naka-crocs na lang din talaga ako, naka-medyas na lang ako. Ang hirap pag umuulan, sobrang hassle. Though ang lamig, yun nga lang, sobrang hassle ang bigat ng mga karga mo. Tapos hindi mo lahat mailagay sa bag mo kasi maghahalo yung basa at saka yung tuyo. So excited na ako ma-meet yung mga subscribers natin na naghihintay doon. Huwag ko sana makalimutan mag-reset ng trip meter mamaya. Ang ride na ito, papunta po tayo ng Patar White Sand Beach sa Bolinao. Marami pa tayong dadaan ng tourist destination pag medyo pabalik na tayo. Pero inahabol kasi namin na makarating ng 6 AM or mas maaga pa sa Patar para hindi pa ganun kainit. So yun nga guys, kailangan ko na magmadali. Kasi magbi-brief pa tayo ng saglit. Tapos saglit prayer lang. And then yun, sasuotin pa yung mga kapote na dala ko. I-distribute ko pa. I-align ko pa kung sino magkakasunod. Sana safe lahat papunta ron. So mangyayari pala may 4 na subscribers o 5 na subscribers na maghihintay na sa
Shell Tarlac kung saan kami sa second stop. Yung mga mi-meet up namin doon, yung mga taga Norte na, yung mga taga Pampanga, taga Talavera, San Nueva Ecija. Yun, so yung mga taga North, doon namin sila pipikapin. Syempre gusto rin nila sumama sa ride. Wala namang imposible, di ba? Hanapan mo lang sila nung meet up point. And thank you sa effort nila kasi yun nga, punta sila ng Tarlac para ma-pick up. Ito, tuyo naman yung kalsada. Please, 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 wag ka ng ulan, ha? Lord, gabayan niyo po kami at wag na po sana umulan. Do alam ko yung iba gusto umulan para masarap yung tulog nila. Kami po hindi. Lamig naman na guys eh. Wag niyo na pag-asal na umulan. And guys, saktong 9:50, andito na tayo sa may monumento. Sabi ko kasi sa kanila 10 minutes before na, andun na. Para at least pagdating ko ron, lahat sila, ma-brief ka agad. Tapos mabigay ko na rin yung reflective vest na binili nila sa atin. Tapos ayun, para maging dire-diretso na tayo. Para at least lahat sila nandun na. Hindi ko na ulitin yung pag-brief natin. So, ang ride na to ay nasa 277 nata, 272 kilometers papuntang Bolinao. At balikan to guys, balikan. So, may mga nag-message sa akin na may magpapaiwan kasi gusto nila mag-overnight. Wala namang problema doon guys ha, pag sa mga ride ko. Gusto nyo po magpaiwan, may gusto kayong puntahan, no problem. Sabi lang kayo. Para kasi pag pauwi, magka-countdown pa tayo ng maglilinya pa tayo ng mga sunod-sunod eh. Para at least hindi ko na kayo isasama doon pag nagbilangan tayo. Ayun na yung McDo. Kita ko na. Andyan na sila. Diyan na sila guys. Madali malaman, syempre nakatambay sa labas eh. Kadalasan ng mga napipick up ko ito nakatambay sa labas eh. Ay, wala nakatambay. Kumakain muna siguro sila. Very good. Ay boss! Ayan si Akunya, nakasama natin nung una tsaka pangalawa. Dito lang, okay lang. Sticker natin na doon sa ilalim mo. Ay ako na. Kakarating mo lang. Nagdala ka ng kapote? Nagdala ka ng kapote? Meron naman. Very good. Ay boss, welcome, ito kasama rin natin dati. Sila yung ano. Hello po. Mga loyalty award, mga kasama natin lagi sa ride. So guys, for this ride magni-neon ako kasi ako yung nasa pinakaharap para makita nila yung flow kung sino yung nasa pinakauna. So ito, ilalabas ko lang ito yung mga reflective vest na pinak ko kagabi para sa ride na to. Antayin natin sila. Lock to sir, lock. So yan po. Thank you sir. Okay, dalawa. Okay sir, money. Okay. Tapos sir, ole. Isa lang ako. Isa lang. Anong last name? Ito, Jolly Jolly. Ano, paano sinasabi pangalan niya? Ole, Jolly Jolly. Ole. Ito po. Thank you po. And so guys, first of all, thank you po sa pagsama kahit rainy season tayo ngayon. So ang mangyayari po, unang pupuntahan natin sa may Shell Tarlac. So sa mga nasi-CR po, tapos sa mga gusto magpagas, pag ano kanya sa kalagitnaan kayo ng pila or nasa likod, tigil lang kayo tapos tawagan nyo ako sa Telegram or message nyo ako. Then ako nasa pinakaunahan, titigil naman ako. And then pagdating sa mga stoplight, kunyari naabutan ng cut-off, titigil naman din ako sa kabilang side. And then ang susuotin ko po guys, wait lang, saan na yan? So magni-neon po ako para makita nyo yung nasa pinakaharap ng pila, kung sino nasa pinakaunahan. So yan, bali lahat naman po naka black and white. So yung iba sa Shell Tarlac natin sila imi-meet up, tapos kakain din tayo ron, papagas, tapos CR. Okay? So yun lang po, and then ano pa ba? Prayers lang tayo saglit. Lord, guide us po sa adventure na ito. Medyo maulan po, so gabayan nyo po kami lahat ng extra. And thank you po sa opportunity na to na pinagtipon-tipon nyo po kami. Thank you Lord, to God be the glory. And yun po. So get ready na tayo. And then may mga comments ba? Questions? Pwede magpagas doon. Pagas? Sige, papagas ka? Sige. Ha? Yung lineup pala. Thank you. Kalimutan ko yung lineup. So sa lineup, sa likod ko si Deterala, siya. Tapos sa likod mo si Villanueva. Then sa likod mo si Akunya. Wala na ba ako nakalimutan sabihin? Sige mo lang din naman sinabi ko sa previous vlog. Ayan, so ready naman na yung mga subscribers natin. So guys, tignan nyo na lang yung mga kasunod nyo ha. Pipila na ako ron.
So ayan guys, hintay ko lang yung dalawang magkasunod sa likod natin, si Deterala at yung si Villanueva ba? O Villanueva. Uy, nakakabisado ko na yung pangalan nila. Sa mga kasama ko po rito, patawarin niyo po kung minsan ko nakakalimutan ko po yung pangalan nyo. Hindi po pangalan nyo, may kasalanan ako po, makakalimutin ako. Pero try ko as hard as possible na makabisado ko yung mga pangalan. Ayan si Deterala sa likod natin. So tara, dito kami dumaan sa may Malabon. Dito kasi ako tinuro na mas mabilis para makaiwas kami rin sa may traffic sa Valenzuela. Nakasama natin dito, mga nakasama ko sa previous ride, nakasama sa Dingala, nakasama sa Monte Maria. Sobrang nakakatawa kasi malaking bagay sa akin yung na bumabalik yung mga tao na nakasama na natin, which is I think it's a positive feedback na nagugustuhan nila yung mga ride natin, 'di ba? Sobrang thankful po ako. Grabe. Sarap sa nakakatawa rin sa puso yung mga ganitong community na dumadami yung subscribers natin, tapos yung mga naging kaibigan natin sa kalsada, 'di ba? Pagpapatuloy lang po natin yung mga ganitong content, pero please, grabe, di ko siguro kakayanin pag may na-aksidente. Hanggat maaari po talaga zero accident talaga. Ayoko na may ma-aksidente sa ride na to. So ingat po sa lahat. At minsan kasi di rin naman nila kasalanan, either may hazard o yung alternate party ang magiging cause ng accident. Pero wag naman sana. Katok-katok, tok-tok-tok. Wag ganon, wag ganon. So gamit pa rin natin yung Insta360. Naka pure video tayo. Ayun yung medyo advantage lang sa nabili natin. Actually guys, yung tita ko, si Ate Jinky, shoutout sa'yo, bumili siya kanina lang ng Insta360 doon sa same na pinagbilan natin sa Quiapo. Nag-promo sila na sa 22,000 na lang ata. Ang laki nung sinave. So diba nakaka-tempt talaga bumili nung ganung presyo. Pero dahil nga sa pure video, actually itong Insta360 X5, parang feel ko ginawa talaga siya para sa atin sa mga motor riders. Unang-una, may wind noise reduction, mas malinaw na yung boses ninyo. Tapos sa ganito, katulad ito, nag-ride tayo, mahangin, nababawasan yung, alam yan, yung noise, di ba? Tapos, pangalawa, yung ilaw sa gabi. Pure video, na mas maliwanag siya pag gabi. And so, hinihintay ko yung iba kasi na ano tayo sa traffic kasi, ayan na, medyo naggawa nung masikip na daan, kaya medyo na traffic lang ng onte. Masipag pa kasi lugar dito. Ito yung minsan mahirap sa part na convoy pag yung masikip na lugar. Dito kami nakaka-cut off either sa stoplight or sa mga ganitong masikip na lugar. Kasi minsan kailangan ko overtake and then syempre hindi naman lahat makaka-overtake. Kaya ginagawa ko, pag nag-overtake man ako, at the end of the other side, nagtitigil tayo. Grabe stoplight yan. So maghihintay tayo rito sa part na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kompleto ba? Okay daw, good daw. Ang galing, may taga-thumbs up tayo na OVR doon. Shoutout sa'yo. Yung OVR taga-thumbs up eh. Ay, wait lang, hazard ko. Yung OVR nagka-thumbs up, natatawa ako kasi siya yung nasa pinakadulo ata. So, nagsasign siya na okay na raw. Grabe, sana itong mga truck, mga naka-convoy din, no? Ito kami naka-convoy din. Natin namin yung mga natigil sa stoplight. Ayan na, nag-go na sila. Ayan na. So mag-slow down na ako. So guys, share ko lang sa mga babiyahe sa norte. May mga ginagawang kalsada, especially on the left side. Pag papunta kayo ng Manila, ayan yung ginagawa. Nasa Marilao pa kami, Bukawi. So yun, summer in Bulacan. Ito Bukawi. So ayan nga, nasa left side yung ginagawang kalsada. So medyo expect heavy traffic, lalo na kung weekdays. Ang lala siguro dyan, grabe. Di ba naman kayo inaantok? Kaya pa? So ito, may clean restrooms dito. Sa clean, ayan, pag CR muna natin sila. CR lang daw, CR. Fucking shit, may nadaanan kami sobrang lalim na baha. Kamusta yung mga kasama natin? Tatabi lang muna ako sa gilid. Okay lang kayo? Lalim nung dinaanan natin. Okay ka lang? Okay ka lang? Nabasayong pa ako. Tangina. Ang dumi pa naman ng tubig. Nabasayong pa ako. Basayong medyas ko. Shit! Tatanggal ako ng medyas. Asa na pa kami? Sa bandang Magalang pa rin kami. May nadaanan kaming sobrang putik. Nadaanan kami sobrang lalim na baha. So guys, we're 1 minute away sa Shell.
Ito, dito na kami magkakape. Grabe, gusto ko pumikit kahit 15 minutes. Nakakanto kasi yung panahon guys, sobrang lamig. Tapos yung kalsada pa, dire-diretso. Ito yung Shell na paborito natin pag napunta tayo ng norte. Nandiyan siguro iba. Si Koy. So yan guys, stop over muna kami rito. Wala silang pagkain. So ang mangyayari, baka kumain ulit kami sa Jollibee or somewhere. Kasi yan, walang makain yung mga kasama natin. Wala silang mga tinapay ngayon eh. Oh. So bili tayo ng kape. Hindi kayo magkakape? ay, kayo kakarating nyo lang. Okay. Okay, yung sa ano. Sorry. Pinaspasan na namin. Grabe traffic sa Valenzuela, no? Oo, ano kami, dinaanan namin yun. Oo, sila po yung nagpagas tapos akala ko nakasunod sila. Sorry. Okay. Kape muna kayo. Sige. Wala silang pagkain so magbobotohan na lang mamaya. Pag-gather ko lahat kung gusto nila sa Jollibee or sa Sinanglawan, 30 minutes away. Sige. Pagbotohan na lang. Walang tulog. Makasama natin. So, sobrang antok kanina. Uy, pikit-pikit na yung mata. Nakatulong din tong kape. So, ang dami ring may OBR dito. Mamaya pipicture natin sila isa-isa. Yung next na kakainan kasi, either sa Sinanglawan, like 30 minutes away from here. And then yung isa namang kakainan sa Jollibee bandang Alaminos after natin sa Welcome Arc. So sa mga gusto po kumain sa may Sinanglawan, 30 minutes away, pwede po mag-raise ng hand para botohan. Isa? Hindi, meron yan. Ano mas prefer nyo sa Jollibee o yung dyan? Ayan o. 1, 2, 3. 3. Sino pa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Majority na. Okay guys. Ang bilis. Okay, so sa Sinanglawan po tayo kakain na. Ayan, nagbotohan naman po. And then, ayusin ko lang ulit yung pila kasi may mga dumating na galing from Tarlac. So, wait lang. So ito, alis na kami ng Shell sa may Tarlac. Ayan, magkakasunod naman sila. So ayan, okay naman. So guys, we're 22 minutes away sa destination natin, sa kakainan natin na Sinanglawan. Lalagay ko yung Google Maps niya. Sana 24 hours open talaga siya. And laking tulong nung nakapagkape ako. Sabi ko, kanina gusto ko umiglip. Pero nung nagkape na tayo, medyo nagising na tayo. Tsaka medyo yun, nakadaldaan na natin mga kasama. Yun guys, salamat talaga. Muli po ulit, alam ko nagpasalamat na ako sa inyo, pero sobrang thank you po sa mga pagsama nyo sa ride natin. Sobrang thank you kasi alam ko puyat kayo, nag-effort talaga kayo pumunta rito sa ride, nag-effort talaga kayo sumama sa ride na to kahit alam yung uulan, 'di ba? Tapos ang sarap matulog, ang lamig, pero pinili niyo po mag-ride at matuloy itong lakad natin. Thank you po. So andito tayo sa may arko ng Santa Ignacia. Sa mga bandang Santa Ignacia. So still part of Tarlac, Paniki, malapit sa Paniki. So first time natin dadaan sa part na to. Ang dami kong first time na dadaan pag gagawin sa lugar na to ngayon. Ang dami kong first time ngayon sa ride na to. First time ko pupunta ng bandang Dagupan. First time ko, actually Dagupan na yun. First time ko dadaan ng Alaminos. First time ko dadaan ng Bolinao. Alam nyo yun, sobrang nakakatawa. Kasi halos bago lahat. So guys, we're 1 minute away, 1.1 kilometers sa Sinanglawan. At umaambon, pasensya na kung yung screen natin medyo malabo gawa nung nababasa siya ng ulan. At baka mapa-off cam ako guys along the way. After dito sa Sinanglawan, baka magulat na lang kayo yung next video natin nasa Alaminos Arc na tayo. At umaambon eh, kailangan ko siya itago. Pero nandiyan naman si Insta360 natin.
Siya muna yung ating magiging second cam, waterproof. Waterproof naman tong GoPro. Basta ikakawit mo lang yung cover sa USB socket niya. Ang problema doon ko kasi nilalagay yung mic para nakapagsalita tayo. So ayan na, mag-signal light na ako, kakaliwa kami. Sana bukas yung sinanglawan dito. 24 hours open nga siya. It's not a myth, it's real. Ang dami namin kakain dito. Sakto kami sa isang table. Open 24 hours, Monday to Sunday. Ayan, sakto rin yung kinainan namin. So guys, ayun sa harap natin nakalagay 24 hours open, Sinanglaw. Anong name nito? Wala basta Sinanglaw lang Ilalagay ko na lang yung Google Maps niya sa destination, sa vlog. Tapos ito yung mga motor. Simula dito hanggang dulo, sa atin lahat yan. Kasama natin, napakadami. Halo-halo to, may Honda, may Yamaha. Ayan, may naka NMAX, Aerox, Click, ADV, PCX, halo-halo. Sa mga ride again to, wala naman tayo pinipili yung motor. Kahit ano naman po yan. Kahit nga barako ka ako, pwede yan Basta enjoy lang natin yung ride. Tapos safe lang, ganyan. Walang overtaking. Goods na yun. So, yun yung order natin na Sinanglaw. Ewan ko kung same siya rin sa kinain natin sa vegan. And then, order akong kaping barako. Tapos, pinigyan tayo ng ganito karaming asukal. Kuha ko serving spoon. And guys, so nagre-request sila. Saan doon yung next botohan natin? Sabi ko, mag-suggest sila. Taga saan pa kayo? Sampalok. Manila. Ay, taga Dapitan ako. Saan kayo sa Sampaloc? Craig. Okay. Don Quixote ako, gitna ko na. Baka nakikita nyo yung shawarma sa Dapitan. Katabi namin. Kaya mga kapitbahay. Kayo, Chris, taga saan kayo? Teresa. Kayo, Makapagal? Pasig. Pasig Ortigas. Say. Interview natin sila. Saan po kayo? QC. Ayan sila. Ay, QC. Saan kayo sa QC? Commonwealth Avenue. Commonwealth. Batasan. Okay po. So, ayan. Interview natin sila isa para makilala din. Tsaka, saan sila galing? Dex, saan kayo? Taga saan ka? Valenzuela. Kayo, sir? Ano pangalan niyo, sir? Brian Balando. Brian. Ayan si Sir Brian. Kaya kabisado ko yung pangalan. Sorry, makakalimutan ako. Kayo po, saan po kayo galing? Santa Maria, Bulacan. Bulacan. Madaya ang mga taga-norte. Ano po pangalan ninyo, sir? Michael and Grace. Ayan, si Michael and Grace. First time natin sila makasama sa ride. Pero yung baler mo, balikan. Pag ganun, balikan yung baler. Sayang kasi. Pero kung may mga gusto naman mag-stay, pwede naman. Nung baler, nakasiguran, yun yung magandang ride. Totoo, actually totoo. Sobrang ganda nung ride mo. Totoo. Bungabon nga daw. Sabi ng mga locals, ang ganda sa buwan. Konti na lang, doon ka na sa Ginawa namin yun. Mumukbang ka. Ayan, si Sir Taga. Kabanatuan. Kasama natin siya sa Dingalan. Tapos, ayan, sila Duterala. Taga saan ka, Duterala? Cavite po. Cavite. Last name? Si Villanueva, tsaka si ano po? Bautista. Ayan, sila. So, ayan, si Sir. Wait lang, alam ko pangalan. Nakalimutan ko, susuko na ako. Ano pangalan? Jay, yan si Sir Jay Santa Ana. Ayun, alam ko yung Santa Ana. Taga saan kayo, Sir? Quezon Province. Layo nyo pa. Grabe. Effort si Sir. Thank you, Sir. Kasama. Kayo, Sir, ano last name po? Mendez. Si Sir Mendez. Taga saan po kayo? Tagig. Yan. Ayan, si Sir Jang. Ole. Ano? H-Mate. Hole. Yeah. Hole. Pronounce ng name niya, Hole. So, taga saan kayo, Sir? Ole. Mandaluyong. Sir, wait lang. Nalimutan ko. Ako, ano yan? Nabanggit mo na. Nalimutan ko na yun. Asenya? Asenas. Asenas. Sir Asenas, taga saan kayo? Valenzuela. Valenzuela si Sir Asenas. Yan, nakabisado ko kasi yung mga pangalan din nila. Si Akunya, taga saan Akunya? Imus. Ayan, Imus, Cavite. Taga Imus din tayo. So, kinakabisado ko yung mga name nila para sa vlog pag danood ako at makabisado ko yung mga pangalan nila pag nakasama ulit natin sila. Since mabilis ako makalimot. Yan, para unti-unti ko nakakabisado yung name. Ito guys, magi-gear up na kami. Mag-CR lang ulit ako. Yan, so let's go. Kompleto na. 1 hour 21 minutes. Alaminos Arc, here we go. So ito sa Google Maps sinabi niya na may ginagawang construction, which is accurate. Ayan, may ginagawa nga rito.
medyo off-road. Shit! Gising lahat ng kasama natin dyan. Naantok kayo ha, o ito off-road. Sige, ewan ko naman di kayo magising. Blessing in disguise din to guys, para di kayo ma-aksidente, di ba? Yung mga gantong pampagising sa kalsada. Kasi kadalasan ng mga tao inaantok, ganyan, tapos makakapikit, tapos ma-aksidente, di ba? Minsan yung mga stoplight, mga hams, mga ganito. It's a blessing in disguise. So we're at Pangasinan na. May malit na arko sila, Pangasinan. But which part ng Pangasinan na to? Saan na ba ako? Mga Tarem, pa Urbis Tondo. Okay. Hindi ko kabisado tong part na to eh. Slow down lang ako kasi natin yung iba na nasa likod. So yan guys, punaso ko lang yung ano ko. Yun nga, sabi ko, nag-share lang kami rito. Pag kakadating namin ng Alaminos Welcome Arc, if ever madilim pa, didiretsuhin na namin ang Patar White Sand Beach kahit pabalik na lang kami mag picture sa arko. Kasi pointless din kung madilim pa. Ano? Be? Napako? Meron ako dito kaya. Nabutas? Ay shit, nabengkong yung mags mo? Gusto ko lang magpasalamat sa mga nakasama natin dito kasi willing Magkano talaga ba sila masagot magpairam ng tire inflator. And isa rin tayo sa mga bibili nito. Ilalagay ko yung picture niya at link Ganda. sa description. Na may ganun siya, tire inflator. Xiaomi daw yon 1.1. Bibili nga tayo ng ganyan. Yan, effective oh. Lumalabas sa sealant sa mags. At dito nga sobrang lalim nung pakong bumaon, tumabingi na sa sobrang haba. Pero temporary lang ito, kailangan talaga ni sir magpalit ng mags at magpapasak ng So, gulong. antay ko lang sila, nag-ready na. Buti pa rito sa may bandang Pangasinan, ang ganda ng kalsada oh. May ilaw pa. Tsaka unti yung mga lubak na nadaanan natin dito guys ha. Pagpapunta kayong Bolinao, ang gaganda ng mga kalsada, unti lang yung mga lubak-lubak nila. Kasi to, may ilaw po. Yee! Ganda ng kalsada! Shit! Kaagising ko lang, muna ako pabakingin, naantok pa ako. Siguro nga, hatawin na natin para medyo magising tayo. Corneran na yan, pero wag masyado mabilis. Gusto ko pa maligo sa dagat ng walang tosino. Wala tayong protective gear. Ganda ng kalsada. Happy ako sa mga kasama natin, may enjoy din nila yan. Hi, kamusta kaya si Kuyang naka-click? Sana okay pa yung gulong niya. Nakabahan ako ron ah. Share ko lang pala bago tayo tumigil sa second stop. Actually third step. Share ko lang pala bago tayo tumigil sa second stop natin. Wala lang, nagkikwento lang yung mga subscribers natin kanina. Paano ko daw naisip na yung ganito, nagayaya. Nasabi nung isang kasama natin na kadalasan daw pag yung motovlogger, ganyan, ayaw nila nagkasama ng kapwa nila rider kasi nga medyo hassle daw kasi syempre nagbibideo ka na tapos nag-aasikaso ka pa ng tao. Hindi ko naman sila bine-blame, pero ako kasi guys, share ko lang kasi nagtatrabaho ako sa hospitality management. Trabaho ko talaga ay serbisyo lubak, shit! Yun nga, serbisyo sa tao. And sanay ako sa multitasking sa trabaho kasi namin, kailangan dalawa, kahit isa lang, dalawa lang ang kamay mo, may mga 4 na trabaho kang ginagawa at the same time, ganyan, paiba-iba. So yun, nagugustuhan ko naman po, hindi naman po mabigat sa akin yung ganito, pag-aasikaso sa tao. And actually guys, ang babait nga po ng mga nakakasama ko sa ride, napaka-organized din ninyo. Hindi po ako nahirapan. Kayo pa nga po yung dahilan bakit ko mas lalong sinisipagan mag-ride, kasi nakaka-enjoy talaga yung biyahe, nakikilala ko kayo, tapos napapasalamatan ko na rin kayo kasi yung YouTube natin, hindi naman mabubuo yan ng ako lang eh, diba? Dahil sa support din nyo po yan. Ayun, sa pagbibili ng merch natin, panonood ng video,
sa mga inspiring words, sa mga motivation na binibigay nyo sa akin. Yeah, thank you po guys. Never po to magiging abala sa akin yung pag-aasikaso sa mga ganito, right? Actually, sabi ko nga, na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko to, yung pag-organize ng ganito. Yeah, thank you po guys. Salamat po ulit talaga sa pagsusupport nyo. Wait lang, signal na ako sa kanan. Ayan, para makapag-picture pa. Ito si Sir Chris, umorder din ng ating Sir MJL, the 1% cup. Ayan, maraming salamat po Sir Chris. Color black ang napili niyang kulay. Ayan po. So ayan, let's go na. Next stop namin, gas station. Ayan, welcome to the city of Alaminos. Welcome sa atin. So yan, nag-CR break lang kami. Tapos makasama natin nagpapagas kasi ito na yung magiging last stop natin for gas station. Dire-diretso na tayo sa Patar White Sand Beach. So yan, di pa ako nakakapunta ron, pero dito natin makikita. At ito yung itsura ngayon ni Blanca, sobrang dumi. Buti na hindi ko na siya nilinis nung nag-Ilocos Norte kasi madudumihan din ulit. So yan guys, last full tank natin to. Actually hanggang makauwi na tayo, kaya na yun eh. Dito 55 pesos yung 91 nila. So guys, we are going na. Tumaambon na ang onte. Sobrang onti lang naman. And gagawin na rin kami. Ayan na. Basta dito merong mga cottage lang dito. At yun eh, no? Pagkakasyan mo, maga pa. Doon na yung parking. Ito ang parkingan? Oo. Ayun, 30 lang pa ito. Okay. Parking lang muna po. Bayad lang muna tayo. Ay, sige. Ano ba tayo? 17? Lagi doon na. Sabi, ka na doon. Opo, kasama ko. Eh, nalawa dyan. Dispis na dyan, dulo. Pwede parada muna kami tapos bayad kami. Pabilang na yung motor. Ilan motor? 17. Sige. Saan magpa-park? So ito may shower room pala dito sa tapat guys. Ito may mga shower, restroom. Hanap na lang tayo ng cottage. So guys, ito yung mga kasama natin. Yan, nagpa-park na kami. Isa-isa kami magbayad ng parking fee. Tapos ito nakita naman namin may paying na for payment na shower and CR. So maghanap kami ng cottage banda ron sa harapan. Sana may makuha kami magandang pwesto. Sabi ni ate kanina maaga pa naman daw kami. Kaya may pwesto pa. Bossing, sino po naka-assign doon sa sa cottage dyan sa banda ron? Boss, magkano yung cottage doon sa harap? 1.5 boss. Wala na ba? 3 oras lang kami. Wala na boss. Hindi kasi per hour kung binabayaran. Boss, per hour talaga. Yung nasa harap dito, 1.5. Ano? Dito, 1.5. Okay sa inyo? Tig-100 tayo. Pag dumating naman yung dalawa, edi singin na natin sila. Tapos i-divide na lang natin. Sige boss, 1.5. Antayin lang namin kasama namin. So syempre di mawala yung kape. Tapos bumili tayong tubig. Ayan. And then tinry ko kanina humingi tawad dun sa cottage since sabi ko 3 hours lang naman tayo. Pero fixed daw kasi talaga. Kaya sa mga mag-stay dito kahit 2 oras lang kayo o 1 oras, same babayaran nyo. Kami binayaran namin 1.5. So since ang dami namin, bali nangyari guys, 80 pesos lang kami each. Actually wala pa yung dalawa rito. Kung nandito yung dalawa siguro nasa 75 or 70 na lang babayaran namin. Ito yung beach. Ang ganda. Hindi naman siya white sand Brown sand dapat to, hindi to white sand. Ito yung cottage na napili namin. Ayan guys, mga kasama natin. Ayan. Yung iba yung naantok na talaga kasi walang tulog. Ito sa kabilang tent, sa Shal. Ayan, tig-iisa pa silang kama. So, nag-ride kami ng halos, ilang hours ba? 7 hours ba tayo nag-ride? Para matulog. Nag-ride kami na malayo sa Bolinao, Patar, White Sand Beach para matulog ang ating mga kasama. Diba, mga pagod lang yan, nag-recover lang yan. Mamaya maliligo na yan.
So guys, i-rate ko tong beach na to. Grabe, isa to sa pinakamagandang beach na napuntahan ko. Napakalambot ng buhangin dito. Parang alam yung pagtapak mo, lulubog talaga yung paa mo. Oh. Tapos napakaganda ng alon niya. Tapos medyo malawak din siya, so kahit maraming tao, pag pumunta ka sa side na to sa bandang dulo, wala na magkano. Linggo ngayon guys, sa linggo. So expected yung maraming tao, pero pwede na yung ganito karami. Sa akin lang, ayoko lang dito, parang ang dami ko nakikitang basura. So di naman kasalanan ng lugar yun, o dagat yung kasalanan ng mga taong balahura. Pero yun, sana wag kalatan kasi kahit sabihin yung balat lang ng candy, dyan nagsisimula yan. Wag po sana kalatan yung dagat. Though may mga naglilinis naman dito, pero hindi naman talaga nila trabaho dapat yun. Tsaka hindi naman kasi dapat dating ginagawa talaga yung pagkatapon sa dagat. Ayan o. So yan, marami kayo makikita dyan mga yan, plastic ng soft drinks, ano, plastic cups. Kung ano na makikita mo, may lighter, yan, balatang candy. Napakaganda ng dagat. Di ko kayang tapunan yung mga ganyan lugar. Actually kahit saan naman di ako nagtatapon. Ewan ko na sa iba natin kasama. Yung iba nagpi-picture eh. Iba natutulog. Tayo nagbi-video. Relaxing, mamaya maliligo na rin ako. Gusto ko lang muna pakita sa inyo yung part na walang tao. Tapos babalik tayo sa may tapat ng cottage natin. Doon tayo maliligo. Kasi kahit naman matao doon, malinis pa rin naman yung dagat. Tapos maganda yung tubig. So bali guys, ang ginastos natin dito, 80 pesos lang para sa cottage. Tapos wala naman silang environmental fee. Pero nagbayad tayo sa parking ng 30 pesos each. And then yung shower tsaka yung CR para sa, kanyari, magdudumi kayo, magbabanlaw. Libre naman na, kasama na sa pinagpwestuhan natin. Pag gusto nyo makamura, meron doon sa isang katabi, 1,000 lang siya. Whole day na rin yun. Sa amin kasi 1,500. Pero mas maganda kasi nakuha na namin, mas onti yung tao. Yung isang kasama natin, naka Sir MJL na cup na yan, no? Sama ka sa vlog ko. Galing Quezon Province. Quezon Province, guys, grabe. Bumiyahe ng monumento para sa ride na to. Hi! Nag-check-in na kami na. Hindi namin sasabay pa uwi. Pa-uwi? Saan kayo, diretso? Stay na kami overnight. Dito? Okay, sige. Hindi na namin napuntahan yung iba kasi antok na yung kasama ko. Magkano check-in dito? 2.5 na nakuha na overnight. Check-in siya, 2.5 overnight. Magkano yung sa table natin, 1.5. Di pa kayo nagbayad? Sa table, hindi pa sa parking pa lang. Kompleto na kasi sa table, binilang ko kami. Okay na, yan na. Oo, yan na. Sige. Para, kasi 80 pesos lang naman. Ayan, so nakaligo na iba nating kasama. Yung isa tulog pa rin si Akuna. So pag pupunta niyo pala kayo dito, dapat agahan nyo rin kasi nagkakaubusan sa magandang pwesto sa cottage. So guys, tapos na kami magbanlaw. And then, may mga shower area dito. Yung iba may payment na 20 pesos. Sa mas maluwag kayo, marami naman kayo mahanapan dito. And then yung total na time na na-consume namin dito, parang almost 2 hours. Half an hour para sa pagpipicture, 1 hour para sa pagliligo sa dagat, then another half an hour para sa pagbabanlaw. And then hinantay na lang namin yung iba naming kasama kasi nagpapandaw pa sila. So yung iba nauna na sa motor para mag-ayos ng gamit. Hindi naman nakakabitin na mag-day ride lang kami kasi parang sa 1 hour mo na naliligo sa dagat, solve ka na. Tapos yun, enjoy mo na rin yung ride, pabalik. Hindi lang yung papunta. Kasi kanina papunta kami sobrang dilim. So ngayon mag-ride naman kami na maliwanag. At least kahit pa paano, makikita namin yung mga view. Tsaka kanina inabot kami ng ulan, ngayon sobrang araw na. Tsaka marami na rin tao ngayon. Ito in a few minutes, mag-gear up na tayo. Pupunta na tayo sa mga pasalubong. Then kakain tayo sa bandang Dagupan. May mga kainan din dito bago tayo umalis. May mga bilihan ng souvenir. So dito yan sa tapat ng pinagpa-parkingan natin. Ayan na iba, nakabihis na. So mag-gear up na rin tayo. Guys, botohan lang ulit. Kasi yung iba ayaw na pumunta sa lighthouse. So gusto nyo ba dumaan sa lighthouse or diretso kain na? Kasi nasa itinerary natin yan eh. Pa sa lighthouse. Sino gusto lighthouse? Wala na? Kain na na? Diretso kain na na. Madali kausap. So kakain na tayo. So hindi na kami magla-lighthouse. Ito diretso na kami sa kainan. 4 minutes lang yung layo ng kakainan natin. Magutom na yung kasama natin. Tatanong na nga rin sila kung kailan daw kagad yung next ride. Wala pa nga botohan eh. So may mga nasa isip na ako na itinerary. Pero tignan pa natin yung the rest. Nangingilan ako suggestions kung saan nila gusto.
Yan, so makasama natin na ano pangalan niya? Slick 400, Click, tapos PCX 160, ADV 160, tapos NMAX, Aerox, tapos Yamaha MT-15. Yan yung makasama natin ngayon. So let's go. At least ngayon guys, maaraw na. Nakita nyo naman kanina ulan. Napatigil nga ako sa pag-vlog ko kasi sobrang nababasa na yung GoPro. Kawawa. Mahal pa naman pag nasira to, papaayos mo. Yung isa 360 wala naman problema. Ang problema ko yung GoPro, yung makasama natin. So medyo basa, medyo maputik. Sobrang lapit lang naman ng kakainan natin dito para makita nyo rin. Ayun guys, ito yung location niya. Sa pinakadulo siya pag pumasok kayo rito. Ulit, i-search nyo lang yung sinerch ko. Makikita nyo yan. So guys, ito na yung kakainan natin. Ayan o, Charitos Restaurant. Sobrang lapit lang. Sige, pasok na kayo. Antay ko iba. Ayan, yan. Yata sila nakasunod. Sige, antay ka sila. Mabagsak ka ng buko, tumingin muna ako eh. So wala kaming tulog. Beef, pigar, tapos mag-share kami tatlo. Si Koy, tsaka si ako niya. So yun, para makatipid tayo, sharing na lang. Tapos order tayo ng-iisang rice, diba? Para matikman din nila yung pigar. Di pa nila natitikman yung pigar. Isa pong pigar, tapos 3 kanin. So, tipid tips. Natin na nila sa 3 sisig, tapos 3 kanin. Parang ginawa natin sa pigar. Yung pigar natin. Bukod sa tupig, ito yung pinupuntahan doon. Pigar. Ano siya? Para siyang din nga, deep fried beef with the cabbage. Sarap ba, Koy? First time ni Koy titikman. Gusto niya talaga tikman to. So guys, we're going na to Deli's Bakery. Alis na kami rito. So guys, nandito na tayo sa may bakery. Sa Deli's Bakery. Isa to sa mga sikat na bakery dito sa Pangasinan. 20 years na to. 25 years! So gusto ko siyang matikman ulit. Guys, ito yung Tupi Pie. Isa sa mga sikat na tinapay dito sa Pangasinan yan. Ayan. May 5 branches sila. Ito yung masarap yung Tupi Pie. Magpasalubong o kakainin? Pasalubong? Oo. Lima nga po. So guys, ito yung Tupi Pie. Tikman natin. Ito siya oh. Bigyan natin yung makasama natin. Ito parang pala kayo may ano pala ako. may mamaya na sa bahay na. Thank you po. So guys, ito nakabili na tayo dito sa Deli's bake shop. So sa ano naman tayo? Belas Puto Kalasyaw. Dito tayo sa may parang ano ba to? Pinakagitna ata ng dagupan to. Ito ata yung bayan nila. So ito yung mga bilihan ng mga puto. Kaya pala tinawag na Kalasyaw kasi Kalasyaw yung lugar nila. Puto Kalasyaw. So guys, ayun yung Belas Kalasyaw. So yan, dito tayo mamimili. Andun yung mga puto nila. Ano flavor nito ate? Ano po? Pandan, banana, mango. Asan yung banana dito? Ito? So may banana, pandan, mango, strawberry, ube. Magkano yan per kilo? Pwede siya hati-hati? So isang kilo, ilang piraso yun? More or less 65 pieces. So 65, parang pwedeng tig-10 siya, ganon. 10 nito, 10 nito, 10 nito, 10 nito, 10 nito. So ilan ang piraso na yun? 50. Tapos 15 na lang dito. Para 65. ano flavor to? Ano po? Plain. Plain lang po, na may cheese. Pwede haluan din ito? Pwede sir. Ano to? Kutsinta. Kutsinta. Sige, haluin din ito. Bali ano, 10 nito, 5 nito. 10, 10. Tapos 5. Bali 65 pieces daw kasi yung 1 kilo. Bagong luto daw yan. Diba ate may factory kayo nito dito? Ay, may factory sila dito nito eh. Nakita ko yun sa Google Maps tsaka sa vlog ni Chuy.
So guys, may free taste sila. Tikman natin. Thank you. So, tikman natin. Drop. Hindi ko pa nakakagat, nalalasahan ko na yung strawberry niya. But then, dapat 10 piraso yung free taste. Medyo ka, sarap. Meron na tayong order. Ito. Sobrang malasa, tsaka malambot. Malalaman mo pag bagong luto yung pagkain. Dito bagong luto. Tsaka 1 kilo guys, 130 pesos na to. So tigsa 10 piraso nung bawat flavor na kinuha ko rito. Tapos 5 piraso lang yung kutsinta. May iba pa silang binibenta rito pero solved na ako rito sa 1 kilo na to. Hindi lang tourist spots pinunta natin, pati masasarap na kainan. Meron pa tayo sa pupuntahan ngayon. Ayan na. So guys, ito yung Kaleskes. Ito ba yung Kaleskes, no? Yan, dito siya matatagpuan sa may bandang Dagupan. May iba rin silang pagkain dito. Guys, ito yung Kaleskes natin at Anli Sabaw. Kaleskes. Kaleskes. Mix, para siyang mix ng meats. Pero di ko alam kung ano lasa niya. Ay, yung kanin kasama na. Saka iba yung lasa. Papaitan. Lalagyan pa ako ang ganito. Parang may patis na masim-masim siya, pero hindi ko malaman kung ano yung pampaso na ginamit bukod sa patis. May patis to. Kalamansi. Medyo kakaiba siya pag pumunta kayo rito. Parang ngayon lang ako nakatikim na ganitong pagkain sa buhay ko. So yun, it's a good to try din. Pero kung mataas yung blood pressure nyo, huwag nyo nang balakin kasi puro taba. Pero pwede naman kayo mag-request ng puro meat lang, walang taba, walang halo. Masarap siya after ng inuman, kahit hindi ako nainom. Tapos gumawa rin tayo sa sasawa niya. Ayun, para siyang goto. Para din siyang goto pero mas maasim. First time natin pumunta rito sa may Dagupan. Ayan, tapos sila makakasama natin, di ba? What a good experience. Tapos nakatry tayo ng ibang kakaibang pagkain. Tapos nakabili pa tayo ng pasalubong na puto. Ang dami nating baon, hindi lang pagkain, pati yung experience, pati yung mga nakasama natin, di ba? So excited ako ma-upload tong video na to kasi another memories na makikita ko sa YouTube. So guys, eto na lang kami natira. Uwi na kami ng Manila. So from ano oras tayo nag-take off? From 10 o'clock? From 10 o'clock, anong oras na? Ayan, so mag-aalas 3 na pala, ngayon pa lang kami uwi. So ayun, maraming salamat sa mga kasama natin. Tsaka sa mga nauna na umuwi, salamat sa inyo. Natuloy itong ride na to. Sobrang naging special dahil sa inyo. At eto, guide us safe. At salamat talaga ulit sa kanila. And then, see you on the next content guys. Upload ko to kagad as soon as possible. So, bye-bye! Oh, may dance number pa.